kailangan nyo na talagang maglaba ng mga bra at panty nyo. Kasi babagyo na naman dahil kay Lando, katulad niya, no? So kapag babagyo, aamagin na naman yung bra at panty nyo. Tapos kapag susuotin nyo, baka pati yung mga kifi nyo, aamagin na rin. Kaya habang ganito pa yung panahon, maglaba na muna tayo, ha? After natin maglaba, maglinis tayo gamit ang Yili 3-in-1 Vacuum Cleaner. Baka kasi bumagyo na naman at hindi tayo makakapag-vacuum kapag bumabagyo. Tapos maglinis din tayo ng CR kasi aamagin na naman yan kapag bumabagyo dahil sa moisture. Bago pa dumating yung bagyong ito, kailangan talaga laging handa para hindi aamagin ang ating mga kifi. Lord, pray for us, lalong-lalo na sa paglapit ni Nando. So makikita nyo dito, izo-zoom out ko. Ayan. Malaki or malawak yung sinasakop ni tropical storm or severe tropical storm na magiging typhoon or magiging super typhoon pa siya. Makikita nyo from Luzon hanggang sa Visayas o kaya sa northern portion ng Mindanao, yun yung sakop ng kaulapan ng bagyo na to, no? And as you can see, basing here sa satellite imagery ng Himawari, Japan Meteorological Agency, talagang lumalaki siya at lumalaki at nagiging mas organized yung kanyang circulation. So habang malayo pa itong bagyo, kailangan talaga natin maglaba, tapos maglinis ng bahay, o kaya patungan yung mga bubong natin kasi oras na lumapit ito, naku, malakas yung hangin, malakas yung ulan, tsaka ilang days na magiging ganito yung panahon natin. Kailangan talaga natin maglaba at maglinis na ng bahay kasi malayo pa yung bagyo pero makakabuelo siya para maging typhoon. And probably, baka maging super typhoon si Nando na yan. Especially kapag malapit na siya sa extreme northern Luzon. Malapit kami sa extreme northern Luzon. Kaya talagang maglalaba ako ng marami. Yung mga gamit ko, lilinisin ko kasi baka kukulugin na naman ang buong bahay sa ilang araw na pag-uulan. Kaya maghanda-handa tayo, Yun nga lang, naging typhoon na siya as of 4 p.m. So, kung i-zoom natin, meron na siyang well-defined eye. Ayan, yung nasa circulation sa kanyang sentro. Ayan, yung eye niya. So, ibig sabihin, nasa categorically typhoon status na siya. Tapos, medyo malayo pa siya sa Luzon, no? Sa kalupaan ng Luzon. Tapos, malawak na yung kanyang circulation. So, ibig sabihin talaga, mag-iingat na tayo kasi paparating na itong bagyo. Good morning! Kung makikita nyo, medyo maaliwalas pa ng konti yung panahon ngayong umaga, no? So, it's medyo cloudy skies kasi wala pa yung bagyo. Pero medyo makulimlim na siya. Pero anyway, kailangan na natin maglaba kasi pagdating ni Lando, katulad niyan, siguradong ilang araw magiging maulan dito sa atin. So, makikita nyo yung clouds, di ba? Umagang-umaga, ganito na siya. So, I hope hanggang hapon, ganito pa rin para magda-dry yung mga nilabhan natin. So, medyo nako-cover na niya yung init. And, hopefully, mag-dry agad yung damit natin. Kaya maglalaba muna tayo ng konti kasi, di ba? Para mag-dry agad siya, hindi tayo aabutan ng bagyo. Di ba? Kasi, dito sa amin, kapag maulan or bumabagyo, mahirap malayo yung damit. Tapos kapag bumabagyo pa dito, umaabot siya ng weeks, hindi lang days. If ever man na magsusweldo ulit ako, ang next talaga na bibilhin ko ay yung dryer. As in, kasi yun ang pinaka-problema namin dito, lalong-lalo na kapag bumabagyo. Alam nyo, sa totoo lang, kapag magkakaroon ng amag yung kifi nyo, magiging mabahon talaga, you will feel dry and irritated. Kaya habang wala pang ulan, maglaba na kayo ng inyong mga panty at bra. Pagkatapos naman maglaba, ay gamitin natin itong Yili 3-in-1 Vacuum Cleaner. Kailangan kasi natin mag-vacuum kasi kapag darating lang yung ulan o yung bagyo, magiging moist na yung ating floor. So, mahirap na siyang i-vacuum kapag medyo basa yung mga dumi. So, kailangan natin higupin like this. Katulad yan. In which, binili ko pa tong Yili Vacuum Cleaner 3-in-1 noon pang 2021. So, nakalagay din sa picture. Binag ko pa nga eh. So, hanggang ngayon, effective pa rin siya, gumagana. So, 1,500 din binili ko sa Orange app. And hanggang ngayon, wala pa rin siyang sira. As in, ganito siya katibay.
Hindi ko rin pinalampas ang CR. So nilinis ko rin yung CR at inuna ko dito sa sink. Hindi ko nga lang vinidyo yung paglinis ko sa bowl kasi hindi ko alam kung bakit naging sobrang busy ako. So ganito ako kapag aasawahin mo ako. So malinis din ako sa gawaing bahay. O di ba? Hindi lang yung bibig ko yung malinis kundi pati na rin sa ating bahay. O di ba? Kailangan talaga 'yan. Pati nga pala yung mga rugs natin or mat, kailangan nating ipagpag para maalis yung mga alikabok, pati yung mga itlog ng mga timol, ayan, para matanggal sila. So pati na rin yung rugs, ayan no. Talagang pinapagpag ko yan every day kasi malay mo yung mga itlog ng timol tapos kakagat ka kapag magiging mature na yung mga dumi o kaya yung mga insekto. Ay, after 30 minutes na naglaba at naglinis, syempre panahon muna para makapag-rest ng konti. O di ba nakakapagod din kayang gumawa ng mga gawaing bahay. So mag-exercise lang tayo ng konti para naman ma-stretch yung mga parte ng ating katawan. So yes, ganito yung usual routine ko kapag day off ko o kaya wala akong ginagawa sa bahay. Bale magte 10 AM na ng umaga. So makikita nyo, maaliwalas pa rin naman yung panahon dito. So same, medyo nag-clear na yung clouds. And i-focus natin yung mga ginagawa nila sa Benguet Sports Complex habang umaaraw pa. Mukhang may occasion, no? Para ma-appreciate nyo, ganito yung weather sa amin ngayong umaga. Makikita nyo na, ayan, ang daming naglalaro sa oval. So, i-zoom natin. Zoom natin ng konti. At hindi ko alam kung intramurals to, sports fest, or what. So may mga events, iba-ibang events, track and field events, o di ba? Medyo maingay siya. So i-enjoy lang habang umaaraw kasi baka mamayang gabi magsisimula na yung bagyo, yung pagbugs. Kailangan din nga pala natin i-charge yung mga power banks natin katulad niya, no? So i-zoom in ko na muna 90%, so kailangan kong i-100% to, and ito naman 100%, tapos ito ayan, 84, so kailangan din tong ma-charge kasi baka magba-brown out mahirap na. Tsaka malaking tulong din tong UPS na nagsaserve as an extra power dito sa ating modem. Kung sakasakaling mag-brown out, tatagal siya ng 4 hours. And yes, 4 hours lang siya tumatagal din. Kapag na-drain na yung battery nito, isasaksak ko na yung power station dito sa modem para may internet kami kahit na brown out. Tsaka kung may time pa kayo habang lumalabas, pumunta na agad kayo sa mga nagbebenta ng mga power bank or power station para sa gayon meron kayong extra battery kung sakasakaling mag-brown out. Dito sa amin, konting ulan lang nagba-brown out agad. How much more kaya pagdating ni Typhoon Lando, 'di ba? Or Nando I should say, 'di ba? So expected na magba-brown out na naman dito. A few moments later, ganito na yung eksena weather namin dito ngayong hapon as of 4 PM. So, dinig na dinig nyo yung ulan, no? At makulimlim na talaga. And I am not sure kung ito na nga ba yung epekto ng paparating na bagyong Nando. So, I hope hindi pa siya lalakas and I hope hihina siya mamayang gabi. Ay, sa wakas, pwede na rin ako makapagpahinga kasi tapos na yung mga chores natin and lahat ng mga eksena ngayong araw na to. And bibigyan ko na lang kayo ng update, especially kay Typhoon Nando kasi typhoon na siya eh. So I hope na nagustuhan nyo ang ating video, and kung may katanungan lang kayo, mag-comment down below or direct message nyo na lang ako. So I hope nagustuhan nyo yung mga ina-upload ko, mag-follow na lang kayo if yes, and mag-subscribe na rin kayo. So that's all guys, panahon na para makapag-rest, kaya ipikit ko na muna yung mga mata ko.